Itinanggi ni Palace Press Officer Claire Castro na siya na magiging bagong Justice Secretary matapos talaga si Boying Remulla bilang ombudsman. Live mula rin sa TV5 Media Center, nangunguna sa balita si News 5 Palace Correspondent Maricela Lili. Maricel, saan ba nanggaling ang espekulasyong ito? Alam mo, Gigi, hindi nga rin alam ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro kung paano daw ba nagsimula yung usap-usapan na siya yung papalit kay outgoing Secretary Crispin Remulla bilang Justice Secretary. Pero nang tanungin siya sa press briefing kanina kung totoo ba to o hindi, alam mo napangiti si Yusek Castro. At saka niya ipinaliwanag na hindi ito totoo. Hindi nga rin daw niya alam kung saan ito nanggaling. Tinanong din siya kung handa ba siyang tanggapin ang posisyon ng pagiging kalihim ng Department of Justice sakali nga naialok sa kanya ito ng Pangulong Marcos. Ang sabi ni Yusek Castro, hypothetical ang question na ito kaya hindi niya kayang sagutin. Matatandaan natin na kahapon inanunsyo na si Undersecretary Vida Muna ang tatayo bilang officer in charge ng DOJ habang wala pang itinatalaga si Pangulong Marcos na kalihim ng Department of Justice. Bagamat meron tayong mga nakikita kanina sa social media na lumalabas ng mga pangalan na sinasabing pamimilian daw kung sino yung masusunod na Justice Secretary, wala pang kumpirmasyon dito ang Malacanang. Gigi. At Maricel, anong reaksyon ng palasyo sa patuloy na mga batiko sa pagkakatalaga kay Remulla bilang bagong ombudsman? Alam mo, Gigi, dinipensahan ng Malacanang ang pagkakatalaga kay Justice Secretary Remulla bilang bagong ombudsman. Malinaw naman daw ang mandato niya bilang bagong ombudsman at yan ay ang manilbihan para sa bansa, maging transparent at maging patas, kasuhan, imbestigahan yung mga dapat kasuhan at dapat imbestigahan. Hindi raw siya itinalaga para humabol sa mga political rivals ng administrasyon. Pakinggan natin yung sinabi ni Undersecretary Claire Castro. Unang-una po, sinabi po natin na pagtatrabaho po bilang ombudsman, ito ay para sa buong bansa. Kung ano po ang dapat na imbestigahan, ay dapat pong imbestigahan. Hindi po dapat na may talikuran o kaya tulugan. Kung ano ang nararapat na malaman ng taong bayan, dapat po maimbestigahan ng ombudsman. Gigi, matatandaan kasi natin na bago pa ilabas ni Yusek Castro ang pahayag nito, nagsalita na rin si Senador Amy Marcos na kumukwestiyon dito sa desisyon ng Pangulo na si Secretary Remulla yung italaga bilang bagong ombudsman dahil ang tingin niya mukhang ginawa ito para habulin itong si Vice President Sara Duterte lalo na't hindi nagtagumpay yung impeachment case laban sa kanya. May pagkakahawig dito yung pananaw ni Senador Bato de la Rosa na alam naman nating lahat na kaalyado rin ni VP Sara. Naritong pahayag ni Senator Bato. Bakit ang first order of the day niya ay nakatutok agad sa pag-imbestiga kay VP Sara Duterte sa dami-daming problema? Yung kaagad ang tutukan niya ng pansin. Bakit hindi niya tutukan itong mga ghost flood control projects? Sa kabila naman ng pagtutol, Gigi, ng ilang mga senador, meron din namang ilang mambabatas na nagpakita ng suporta sa pagkakatalaga kay Remulla bilang bagong ombudsman. Isa na riyan si Senate President Tito Soto na tingin naman niya ay malawak ang naging karanasan ni Remulla para hawakan ang bagong posisyon na ito. Si Senador Alan Peter Cayetano, tingin naman niya dapat bigyan muna ng pagkakataon si Remulla para patunayan niya yung kanyang sarili sa pagiging ombudsman. Gigi. At huli na lang, Maricel, ano yung pananaw ng palasyo sa mga nagsasabing pwede nang i-abolish yung ICI ngayong may bago ng ombudsman? Nako, Gigi, malinaw ang posisyon ng palasyo dyan. Importante na nag-i-exist pa rin ang Independent Commission for Infrastructure. Hindi ito dapat i-abolish porque meron na tayong bagong ombudsman. Ang paliwanag dyan ni Yusek Castro, importante na merong nakatutok doon sa anomalya pagdating sa mga flood control projects. Ang ombudsman naman kasi, hindi lang itong flood control yung tinututukan niya, iba't ibang mga kaso ito. So para daw mas mapabilis ang trabaho, importante na merong isang task force o isang komite o komisyon na nakatutok sa investigasyon ng korupsyon tungkol sa flood control projects, investigahan na, i-collate na lahat ng mga dokumentong importante at saka magbigay ng rekomendasyon sa DOJ at sa Ombudsman. Nang sa gayon, pagdating sa Ombudsman, i-review nilang nila para makasuhan na kung sino yung dapat kasuhan. Abay, baka abutin tayo ng siyam-siyam kapag daw ipinagpaubaya ang lahat sa Ombudsman. Gigi. Yan ang ulat ni News 5 Palace Correspondent Maricela Lili. Mga kapatid, Jig Manikad po, pagdating sa mahalagang balita sa loob at labas ng bansa, dapat una sa lahat, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.